Ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon para questionin ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ayon sa inilabas na pahayag ng SC, uniform na at bago na ang batas sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code. Narito ang aking balita. Dismiss ang petisyon na kumakwestiyon sa No Contact Apprehension Policy o NCAP matapos ideklarang moot ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, wala na itong saysay dahil sa bago at uniform na batas trapiko sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Kinwestiyon ng mga petitioner kabilang ng kilusan sa pagbabago ng industriya ng transportasyon ng NCAP para ideklarang labag sa konstitusyon ang mga ordinansa ng mga lungsod ng Muntinlupa, Parañaque, Quezon, Valenzuela at Maynila. Hindi yan kinatigan ng higher court at sa halip, isinantabi rin ang mga petisyon dahil sa kawalan ng legal na katayuan o legal standing ng mga petitioner at hindi pagsunod sa doktrina ng exhaustion of administrative remedies, hierarchy of courts at forum shopping. Sabi ng mga petitioner, hindi naaayon ng NCAP sa Republic Act No. 4136 o Land Transportation and Traffic Code na nagtatakda ng direkta at harapang paghuhuli sa mga lumalabag at nagpapataw ng pananagutan sa aktual na pagmamaneho sa halip na rehistradong may-ari ng sasakyan. Dagdag pa rito ang kawalan umano ng due process. Paliwanag ng korte, epektibong napalitan ang magkakaibang sistema ng NCAP na siyang kinukwestiyon sa mga petisyon. Dahil hindi naman kinukwestiyon ang MMTC 2023 at ang mga bagong ordinansa, wala nang magiging praktikal o legal na epekto ang anumang pasya ukol sa bisa ng mga naunang ordinansa. Inalis din ng Korte Suprema ang temporary restraining order na inilabas nito noong August 30, 2022 laban sa mga lungsod ng Maynila, Quezon, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa sa LTO at sa lahat ng mga partido. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.